Yo, what's up guys? KBTR here or Kuya Big Tech Reviews. And yan, tapos na natin matesting itong Mchoose A5 Pro. So sa mga naghihintay ng full review, ito na yon. Alright, so ang una natin pag-uusapan is yung shape. Yan, nabanggit ko na to sa unboxing and first impression, nakaparehas to ng G Pro Superlight. Mas pinaliit lang ito ng konti. So ang dimensions nito is yung length niya is 122mm and then yung width niya is 62mm and then itong height niya is 38mm. So kung i-compare natin sa G Pro Superlight, konti lang naman yung difference niya. Yeah, same vibe din naman, same shape. No, kung familiar na kayo sa shape ng G Pro Superlight, hindi na kayo maninibago sa mouse na to. And then yung iba kasi parang kino-compare nila ito sa Attack Shark. I think magkaiba sila ng shape, no? Magkaiba sila ng shape ng Attack Shark. Yung Attack Shark, mas maliit pa ng konti dito sa pagdating sa length. Mas maliit pa siya ng 3mm or mas maiksi siya ng 3mm. Syempre, mas magaan yung Attack Shark. Nasa 49 grams lang yun. Ito kasi nasa 59. And then, 56 yata yung A5 na standard. Yung curves niya medyo mas hawig pero mas aggressive or mas curvy yung sides nun. Okay? And then yung hump nun, sabi nating slightly aggressive. Okay, ito kasi super light talaga, parang ano lang siya. Mellow lang ang dating niya dito. Okay, walang aggressive na hump. Medyo mabigat yung likod niya because of the battery. No, kasi itong A5 Pro and Pro Max nasa 500 mAh, yung standard A5 300 mAh lang. Basic specs is a 3395. Yan, sensor niya is 3395. The coating is okay. Matte siya, medyo madulas. So yung primary switches nito is a transparent Huano blue shell pink dot. 80 million clicks and then yeah, wala siyang double clicking. And then sa price, medyo magkakaiba ang presyo nito kasi merong A5 standard and then merong A5 Pro and Pro Max, parang VGN, Dragonfly F1. So parang ganun siya. Yung presyo ng A5 is 1,690 and then yung Pro is 2,190 and then the Pro Max is 2,390. So ang difference lang naman is yung MCU and then battery and then yung connectivity. Yun lang yung difference nila. So yung standard is 1,000 Hz polling rate and 300 mAh yung battery niya. Yung MCU ng Pro version is 52833 and then yung Pro Max is 52840. So yun yung pinagkaiba nila sa MCU. And then the Pro and Pro Max are both 4K capable. And lastly, yung Pro Max may Bluetooth siya. So kung kailangan mo ng Bluetooth, piliin mo yung Pro Max. Pag hindi mo kailangan, doon ka lang sa Pro. So isa sa unique features nitong A5 is meron siyang pocket na nasa under ng skates niya, tapos may tatlong magnets. And then bago tayo magpatuloy, mag-quality check and sound test muna tayo ngayon. And then guys, ito yung itsura ng receiver, no. Nung nakita ko sa sa Shopee, maganda yung itsura niya, no. Kakaibang receiver, no. Pero pag titingnan natin, para lang siyang laruan na may butas. Okay, may honeycomb, no. Bakit may honeycomb kaya to? What? So ganito yung steps para mag-pair ng 4K dongle. Unang-una, syempre saksak nyo muna yung 4K dongle and then press the M1, M2 plus yung M3 at the same time ng 2 to 3 seconds. Tapos magbiblink na siya and then hit the spacebar or press the start pairing.
So sa gaming, yan, okay na okay siya. Nakalaro naman ako ng maayos. Wala akong naging problema sa lahat ng polling rate, no? 1,000, 2K, and 4K. Sa 1,000, low performance and high performance testing ako. Goods na goods pa rin siya. And then, yeah, sa battery, wala akong naging problema. Hindi pa ako nag-charge. Nakailang araw na rin ako nagte-testing na itong mouse na to. Stability-wise, very stable signal. Wala akong na-encounter na latency and sensor issues sa mouse na to. Kaya, yan. Kaya, nakalaro na ako ng maayos. Walang discomfort. Yan. Very, very nice for gaming. Sa performance testing, tinest ko siya sa 0 debounce. Yan, yung 0 milliseconds. Wala akong na-encounter na double-clicking sa primary. And even the encoder sa M1, M2, M3. No, very reliable talaga yung switches neto. So, sa latency naman, yung signal, wala naman akong naging problema. Very stable naman sila. Pagdating sa 4K, no, upon sa latency testing, hindi siya umaabot ng 4K talaga. Ang pinakamataas ko yata dito is 3,700 yan hertz, no? Yun yung pinakamataas na achieve ko, which is okay, no? Lalo na sa mga ganitong mouse na merong ganitong price point. Okay lang yun. Iba pa rin kasi talaga pag mga high-end, no? Yung mga branded talaga na medyo may kamahalan. Kagaya ng Ninjutsu Sora, napaabot ko siya actually halos 4,000. Nasa 3,900 plus. So, mas stable talaga. Pero, internet-based kasi yung pinag-testingan ko, kaya hindi talaga siya ganun ka-accurate. Iba pa rin yung actual na pinag-testing, which is wala tayong ganyan. Okay, check nyo na lang kay Optimum Tech or kay Badseed Tech. Sila yata yung may mga ganun, or si House Gaming. Sila yung may mga pang-testing na pang-actual talaga na talagang accurate. Pero, at least, meron tayong reference. Sa charging naman, hindi ko pa alam kung gaano siya katagal i-charge. Siguro, around 3 hours to 4 hours bago mag full charge or even less. So sa issues naman, napansin ko lang dito is the build quality. Well, given naman na yan talaga pag sa mga budget high-end mouse na Chinese brand. So normal lang yon. So unang-una is yung scroll wheel. Hindi ko gustong scroll wheel nito. Para sa akin, medyo rough talaga siya. Ayun yung pinaka-issue na naiirita ako dito is yung scroll wheel. Pag nag-scroll up kayo, scroll down, maririnig nyo yung roughness niya. Well, hindi, pwede naman siyang palitan. Okay, mag-TTC silver na lang kayo. I'm not sure kung ano kasi yung size nito. Pero yan, kung may mga mouse model kayo na kakilala, yan, papalit nyo na lang siya kung naiirita kayo. Okay, and then yung click feel, yan. Yung click feel nito sa una kong testing, kasi galing ako sa optical, medyo parang dull siya para sa akin. Hindi siya hollow eh. Kumbaga parang matabang siya. Parang ganun yung click feel niya para sa akin. Though, very minimal lang naman yung pre and post travel niya, and then wala akong na-encounter na grinding, pero may konti siyang wobble. Click wobble siya, no? Sa side buttons naman, wala akong naging problema. Medyo malaki nga lang yung size nito, which is para sa akin, maganda naman siya. No? Tama-tama yung placement ng side buttons niya. Yan, yung laki lang. Medyo nasobrahan yata sa laki. Post and pre and post travel neto, okay na okay. So, maganda. Very snappy. Yan. Hindi nyo halos maramdaman yung post travel neto. Okay, sa main clicks naman, may konti lang na post travel. Okay, which is given naman ng mga yan sa ganitong klaseng mouse. Okay, the coating, madulas siya. Gaya ng sabi ko kanina, sobrang dulas nito, lalo na pag dryhan kayo. Make sure lang na ilagay nyo yung grip tape. Ayan, kahit sa side lang, pwede na yon para mas kumapit siya. Okay, kasi medyo parang VG and Dragonfly ang dating niya. Basta ganun, hindi siya ganun kaganda. Pero decent naman yung coating niya. For the build quality, wala naman siyang alog pag tinetesting. Pero pag nakalapag na yung mouse, medyo napapansin ko na parang may pagka loose, no, sa dito sa ano niya, sa clickers niya, sa shell. And then dito, kung mapapansin nyo dito sa may gilid, yan, may parang bulge siya. Hindi siya defect eh. I think ito is kasama sa design na parang hindi. Pero para sa akin, parang kasama siya sa design para sa ring finger nyo. Yun lang naman, mga minor issues. Wala namang mga major issues tong mouse na to. Kasi kung meron man, unang-una pa lang mapapansin ko na
And then yung software, madadownload dyan. Nandyan yung link in the description. Check nyo na lang. Magkaiba yung software ng standard sa mga pro. Okay? And then tip ko lang, pag gagamit kayo ng software, use the 4 profile. Gamitin nyo sila ng mas tama para hindi na kayo palit ng settings. So yung profile, example nito is yung profile 1. That is the 1000 Hz na low performance. And then pwede nyong i-off yung motion sync. And then mag high performance kayo. Ayan, nasa toggle naman na nasa 1000 Hz pa rin. And then pwede nyong i-on yung motion sync kung gusto nyo. Tapos i-on nyo yung peak performance nya. And then ganun na rin, makakuha nyo rin yung idea. Profile 3 nasa 2K. And then profile 4 nasa 4K. So pag nasa higher polling rate na kayo, pag nasa 2K and 4K, make sure na i-adjust nyo rin yung DPI nyo para kasabay siya, hindi siya bas babagal. So for my rating dito sa mouse na to, pagdating sa performance, wala akong complaints. Okay na siya para sa akin. Sa around 2,000 budget range or 2,500 below. Medyo nakulangan lang ako talaga ng konti sa build quality neto and sa material. Pero overall, no complaints. Bibigyan ko to ng 3.6 over 5 ang rating neto para sa akin. Mare-recommend ko tong mouse na to para sa mga ganyan lang yung budget, no? Lalo na kung hindi mo kayang umabot ng 2,000, no? Let's say nasa 1.5, 1.8 sagad ang budget mo, yan, go for the A5. Yan, okay din yung A5 kung talagang medyo gipit ka sa budget mo. So, yun lang guys. Itong video na to is not sponsored, no? So, wala pa rin naman magawa kung sponsored man o hindi. Ang gusto ko lang is makinabang kayo sa video na to. So this is Kuya Vic Tech Reviews. Kung hindi ka pa subscriber, subscribe ka na ngayon, hit like, and then mag-comment ka kung merong tanong. And then follow nyo na rin yung Facebook, Kuya Vic Tech Reviews, dire-diretso yan. Para lagi kayong updated kasi lagi ako nagpo-post doon. So yun lang guys. And marami pa tayong re-review na budget mouse and mga PC gaming gears tulad ng IEM, and magdadagdag din tayo ng mga budget na keyboard for gaming. So yun lang, ingat kayo lagi. I'll see you on the next one. Goodbye!